natulungan ko daw siya at may ipapatira. Noong August 13 ng gabi, pinagsasaksak na namin yung 3 Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsaksak at si Fernando Magdadaron naman ay gumamit ng 29 balisong sa pagsaksak. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang. No? Teka muna. Medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Ang pagpatay dito sa 3 Chinese nationals ay posibleng bahagi din ng war on drugs. Mas kilala bilang extrajudicial killing or EJK na kasalukuyang dinidinig ng ICC or International Criminal Court kung saan ang pangunahing iniimbestigahan ay walang iba kung hindi ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kayo ba ay taos-pusong nanunumpa na sabihin ang katotohanan at pawang katotohanan lamang sa pagdinig ng kapulungang ito? Opo. Thank you, Mr. Chair. Salamat, Comsec. Pwede bang matanong ang ating mga witnesses, kayo ba ay nangangailangan ng abogado sa pagdinig na ito? Hindi na po. Hindi na. Ikaw si Mr. Hindi Magdaro po. Ikaw si Magdaro. Nangangailangan ba kayo ng abogado? Hindi na. Okay. So, pakilapit nyo nga yung mic sa kanila. Okay. Ngayong umaga po, nandito po ang ating mga miyembro ng mababang kapulungan at sila po ay magtatanong ng direkta sa inyo. At amin lamang pong request ay sagutin po natin ng katotohanan na ayon sa inyong mga salaysay. So gaya ng sinabi ko kanina, pakinggan po muna natin ang salaysay na isa sa ating mga witness, si Mr. Andy Magdadaro. Andy, pwede bang sabihin mo sa committee ito ang iyong salaysay? Opo, Your Honor. Sumpang salaysay po. Ako po si Fernando Magdalero. 56 taong gulang, Pilipino, citizen. Hiwalay sa asawa, resident ng Davao City. Sa kasalukuyang nakakulong sa Service Support Company Philippines Military Academy, Baguio City po. Matapos po makapagpanumpa ng ayon sa batas ay malaya at kusang loob na papahayag ng mga sumusunod. Noong December 1, 1999, ako ay nahuli sa kasong murder, illegal possession of firearms na noon ay nakapila sa Regional Trial Court, Davao City, Branch 17 at Branch 9. Noong taong 2003, ako po ay nakomit sa Davao Prison and Penal Farm
na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm. Pagkatapos na ibaba ng hatol sa aking mga kaso. Noong unang linggo ng August 16, mga bandang tanghali, habang ako ay nasa Brigada 2, nilapitan po ako ni Leopoldo Tan ng kasama kong priso sa maximum security compound ng Davao Prison Penal Farm. Sinabihan niya po ako na tulungan ko daw siya at may ipapatira ng magbibigay daw sila ng kaunting halaga. Tinanong ko siya kung sino ang mga ipapatumba. Sinabi niya na 3 Chinese na nasa foreign ward area ng Davao Prison and Penal Farm. Sinabi din niya na ang nag-utos ay yung dati niyang kaklase sa empleyado ng gobyerno. Ngayon na kinakausap niya sa labas ng gate po. Saan na to? Dinagdag pa ni Leopoldo Tan na kami ay nasa panig na ng gobyerno sa mga oras na yon. At pinagkuhaan kami ng kalayaan, pinangakuhan kami ng kalayaan maliban sa kaunting halaga. Dahil dito, pumapayag po na ako sa kanyang pakiusap. Noong unang August 10, 2016, kami ni Leopoldo Tan ay nag-surveillance sa foreign area ng Davao Prison and Penal Farm kung saan nakakulong yung mga Chinese na target namin. Doon ko unang nakita yung 3 Chinese na nakalaunan ay nalaman ko na pangalan nila ay si Chokentong, Jackson Lee at Wong. Noong August 11, 2016, pumasok ang mga tauhan ng Bucor sa aking silda at ako ay kinapkapan nila, pinalabas na nila na may nakuha sa akin na empty sachet na shabu na may kaunting residue sa aking bulsa. Sa aking pagkakaalam, ito ay para ng plano nila Leopoldo Tan kung paano iligpit yung 3 Chinese. Sa araw din na yon, at ako at si Leopoldo Tan ay sabay na pumasok sa Bartolina, Silda 6. Noong hapon, August 13, 2016, dinala ng mga taga-Bucor yung 3 Chinese national sa aming silda noong unang araw na lang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan at saka
sila pinapasok. Pwede may tubig, sir? Wow man. Page, pakibigyan nga ng tubig. Sige, sir. Ito. Sila size, no? Noong hapon na yun. Noong hapon na yon, August 13, ulitin ko, dinala ng mga taga Biocor, yung 3 Chinese national sa aming silda noong unang araw, ilang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan, saka sila pinapasok ulit. Mga 8 a.m. ng gabi, ng araw na yon, pinagsasaksak na namin ni Leopoldo Tan yung 3 Chinese at ginamitan ko ng kuna ng panaksak at yung ibinigay ni Leo Pingkian na 29 balisong. Samantalang si Leopoldo Tan naman ay gumamit ng pagsaksak. Si Leo Pingkian ay isa rin sa mga bilanggo. Ngunit, sa mga panahon na yun, siya ay ang mayor ng Bartolina, Davao Prison and Penal Farm. Ayon sa amin, pinagkasunduan sabay naming na ipinagsasaksak yung 3 Chinese, Chokintong at Wong, para hindi sila makalaban. Habang sinaksak ko si Chokintong at si Jackson Lee ng mga oras na yun, na agad ko namang pinalingan yung saksak yung tumumba na si Chokintong. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa 3 Chinese drug lord, nilagyan ko ng malong yung rihas ng Bartolina Silda size para hindi makita yung duguan na katawan ng 3 Chinese drug lord. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Grialdo Padilla sa Bartolina Silda size at sinabi niya, anong ginamit niyo? Ihagis nyo sa labas at ihagis nyo naman sa aming hinagis naman namin ang kurta at balisong sa labas ng silda namin. Nilabas namin sa silda ang kamay namin sa presohan. Kami ni kami ni Sir Poro
pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Kami ni Leopoldo Tan ay kinasuhan ng homicide dahil sa pagpatay sa 3 Chinese na agad aming inamin para matapos na yung kaso dahil sa aming pag-amin noong 2019, kami ay nasintensyahan ng 3 counts at 3 years, 6 months, and 1 day. Pagkatapos ay 2 araw ng incident, pagsaksak namin sa 3 Chinese drug lord, tinanong ako ni Leopoldo Tan kung kanino ibigay yung pera. Pinangako sinabi ni Leopoldo Tan sa akin. Binigay. Sabi ko sa asawa kong si Linlin. Pag alam ko na naman na nakuha na yung 1 million noong dumalaw siya sa akin. Pagkatapos noon, hindi namin yung pinangakong paglaya naman, pero hanggang ngayon, kami pa rin ay nasa loob ng kulungan. Pinangako nila yon. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa namin ang pinatrabaho nila pero hindi tinupad ang kalayaan na pinangako nila sa amin. Ang lahat ng sinabi ko sa salaysay na ito ay po ang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-influensya, at alam ko rin na maaring gamitin laban pabor sa amin, sa akin. Sa ngayon, ito na lang po ang masasabi ko at wala nang idagdag pa sa aking salaysay. Sa katunayan, ay nalagdaan ko ito ngayong ika-21 ng August 2024 dito sa lungsod ng Baguio. Sinumpaan at nilagdaan sa harap ko ngayon ika-21 ng August 2024 sa lungsod ng Baguio. Okay, salamat, Andy. Thank you po. Ito bang pirma dito sa salaysay na ito na binabasa mo ay iyong pirma? Yes, for honor. Okay, salamat. So, wala ka nang idadagdag? Wala na po, Your Honor. Yun na po. Okay, ang ating sunod na tawagin, ang ating isang witness sa pangalan na Mr. Leopoldo Tata Tan, alias Tata. Tama po ba? Okay. Sige, Tata, pakibigay ang iyong salaysay. Magandang araw po sa lahat po. Sinumpaang salaysay. Ako si Leopoldo Untalan Tan Jr. Nasa 54 na taong gulang, Pilipino at kasalukuyang kapiit sa Service Support Company, Philippine Military Academy. Matapos makapanumpa na ngayon sa batas ay malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Noong taong 2005, ako ay nahatulan at nakakulong sa Davao Prison Penal Farm dahil sa
paglabag ng RA 9165. Noong mga bandang July 2016, habang sinisilbi ko ang aking sentensya sa maximum compound, dumalaw sa akin ang kaibigan ko na si SPO4 Arthur Narsulis. Si SPO4 Arthur Narsulis ay kaklase ko noong high school. At sa kanya din ako humihingi ng tulong ng aking kaso. Siya ay naka-assign sa CIDG 11 at nakabase sa Davao City. At boss niya si Colonel Edelberto Leonardo, Regional Chief ng CIDG 11, Davao City, at Lieutenant Colonel Rina Garma. Noong araw din yun, nakiusap sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Sabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis, sayang din itong isang manok kada ulo. Sa aking pagkakaintindi at pagkakaalam, ang isang manok ay 1,000,000. Tinanggap ko ang alok ng SPO4 Arthur Narsulis na pera at pangakong makakalaya ako. Dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil sa malakas sila sa taas. Tinanong ko kay SPO4 Arthur Narsulis kung sino ang mga tatrabahuin at pinakita niya ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga pangalan ni na Chukintong at Jackson Lee. At sinabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis na 3 sila, ngunit yung isa na may pangalan na Peter Wang ay darating mamayang gabi dahil manggagaling siya sa ibang kolonya. Nagpakita pa si SPO4 Arthur Narsulis sa akin ng isang papel na naglalaman ng iba't ibang pangalan ng 32 na Chinese drug lords na nakapiit sa iba't ibang kolonya. Sinabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis na ang mga Chinese na mga ito ay drug lords at galit ang presidente sa kanila. Kinabukasan at sa mga sumusunod na araw, nagmanman ako at nagtanong-tanong ako tungkol sa 3 Chinese drug lords. At nalaman ko na ang mga ito nakakulong sa foreign ward na bakod ang pagitan sa amin at may barbed wire pa. Kaya isang gabi, tumawag ako kay Arthur Narsulis at sinabihan ko na mahihirapan ako na kunin yung 3 Chinese drug lords kasi nakabukod sila. May bakod at may barbed wire pa. Sinabihan ako ni SPO4 Arthur Narsulis na maghanap ako ng kasama ko para sa trabaho sa 3 Chinese drug lords. Ibabartolina na lang kami at doon na namin isasagawa ang pagpatay. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ng selda ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, inilipat muna kami. Excuse me, sinusundan namin ng iyong affidavit, no? Parang hindi kasama itong pahinang ito. Pwede bang malaman kung kasama ito sa iyong itong number 14, page 3?
Paki... Dumikit lang. Dumikit. Per 14. Galing kasi 13, di ba? Dumikit lang. Paki-check mo nga ulit kung yan ba kasama sa iyong salaysay. Opo. Kasama ba yan? Kasama po. Pakisagot mo lang. Yan bang pahinang yan ay kasama sa iyong sinumpaang salaysay? Kasama po. Okay, sige. Pwede mo nang ipagpatuloy. Dito ko na kinausap si Fernando Magdadaro na kasama ko din na bilanggo sa Davao Penal Farm and Prison Farm. Si Andy ay kaibigan ko at alam ko na isa siyang trabahante. Sa sumunod na araw ay bumisita si SPO4 Arthur Rasulis at kinausap kami ni Andy sa labas ng Davao Penal Farm. Dito binuksan ng gate officer ang control gate at nakita ko din sa gates si Superintendent Gerardo Padilla at tinapik pa ako. Noong papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado sa pintuan napuntahan si Fortaleza, Major Fortaleza. Sabihin nyo na may dalaw siya. Ang classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Ruina Garma na sa pagkaalam ko ay taga CIDG. Kilala ko si Lieutenant Colonel Ruina Garma na karelasyon ni Art SPO4 Narsulis. Kinabukasan, nagkaroon ng search at pinalabas na may nakuhang sachets ng shabu sa aking bulsa. Dahil dito, ako ay dinala sa Bartolina, Silda 6, kung saan nakasama ko si Fernando Magladaro na nakuhanan din ng shabu sa bulsa. Sa loob ng Bartolina, lumapit si Jimmy Fortaleza at sinabihan ako ng, "Tol, trabahuin nyo yan. Hindi kayo pwedeng pumalpak." Habang nasa Bartolina kami, si Jimmy Fortaleza ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Pagkaraan ng 2 araw, dinala ng mga taga-Bucor yung 3 Chinese drug lords sa Bartolina, Silda 6. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, nilipat mula kami sa Bartolina, Silda 4, saka pumasok ang 3 Chinese drug lords at pagkaraan ng ilang minuto ay binalik din kami sa Bartolina, Silda 6. Noong August 13 ng gabi, pinagsasaksak na namin yung 3 Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsaksak at si Fernando Magdadaro naman ay gumamit ng 29 balisong sa pagsaksak. Ang korta at 29 balisong na nagamit ng palaksak na binigay ni Leo Pinkian 1 araw bago yung insidente. Si Leo Pinkian ay mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magdadaro na sabay naming sasaksakin yung 3 Chinese drug lords, kaya't pinagsasaksak niya si Chu Kintong habang pinagsaksak ko naman si Peter Wang. Pagkatapos sumunod na pinagsasaksak ni Fernando Magdadaro si Jackson Lee. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa 3 Chinese drug lords, nilagyan ni Fernando Magdadaro ng malong yung rehas ng Bartolina, Silda 6, para hindi makita ang duguan na katawan ng 3 Chinese drug lords.
Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda 6. At sinabi niya na, anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas. At hinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng silda. Ilabas namin sa silda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang, no? Teka muna, medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Meron kang kasing binanggit eh, na pangalan eh. Yung nandito sa number 29. Ito ay pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hipi ng Bartolina na si Jerome Glassi. Pinapapili kami kung saan selda ang gusto namin at pinapalinis ni Superintendent Padilla. Pinili namin ang Bartolina, Silda 6 at doon kami naglagi ng 3 linggo. Pagkatapos ng 2 araw, dumalaw sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabihan kami na nandito na ang reward ninyo na tig-1 milyon. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibigay mo ang 1 milyon sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magdadaro, ibigay ang 1 milyon sa kanyang asawa. Pagkaalis ni SPO4 Narsulis, naisip ko na ang usapan namin ay 1 milyon kada ulo. Kaya kulang ang reward na natanggap ng mga asawa namin. Ngunit naisip ko rin na isi-target lang naman at importante ay ang kalayaan namin. Noong sumunod na araw ay dumalaw ang asawa ko at ang asawa ni Fernando Magdadaro at kinumpirma nila na natanggap na nila ang tig-1 milyon. Palagi kong tinatawagan si SPO4 Arthur Narsulis tungkol sa aming paglaya at ang palagi niyang sinasabi,
mag-antay-antay lang kayo, makakalaya din kayo. Sabihan namin ang presidente. Naghintay kami sa pangakong yun hanggang matapos ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas. Hanggang sa pinaamin nila ang kaso ng pagpatay sa 3 Chinese drug lord at kinasuhan kami ng homicide. Ngunit sa kalaunan namin, para matapos na at tulungan kaming makalaya, nakumbik kami sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa naman naming ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Ang lahat ng sinasabi ko ay sa salaysay na ito ay pawang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-impluensya. At alam ko rin na maaring gamitin laban o pabor sa akin, sa ngayon ito ay na lang po ang masasabi ko at wala nang idadagdag pa sa aking salaysay. Bilang patutuo, lumagda ngayong ika-21 Agosto 2024 lang lungsod ng Baguio. Maraming salamat. Okay, salamat Mr. Tan. Ito bang sa salaysay mo, pirma mo ito? Opo, Your Honor. Okay, meron ka pa bang idadagdag na Wala na po. wala ka nang dadagdag? Okay. Now, we will proceed with the interpellations from the members. Meron pong nagpalista dito sa atin earlier at ang una pong magtatanong ay si Congresswoman Jinky Jervil Luistro. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. With your permission, I wish to address my questions to Fernando P. Magdadaro. Mr. Magdadaro, Andy nga ba ang palayaw mo o tawag sa iyo? Opo, Your Honor. Ikaw ba, Andy, ay nag-almusal ngayong umagang ito? Kaunti lang po, Your Honor. Bakit hindi mo dinamihan? Kasi mahabang biyahe, Your Honor, baka mag-iihi pa kami sa daan. Nakatulog ka ba, Andy? Mula nang nakarating kami sa Manila, Your Honor, hindi ako na masyado nakatulog ng mabuti. Sa kabila ng iyong sinabi, maayos ba ang pakiramdam mo ngayong oras na ito? Opo, Your Honor. Nasa maliwanag ka bang pag-iisip? Yes, Your Honor. Andy, magkakulay tayo ng damit. Samahan mo ako sa aking advokasya para sa katotohanan, Andy. Andy, ang mga susunod kong tanong ay sasagutin mo lang ng opo o hindi po. Maliwanag ba yon, Andy? Opo, Your Honor. Naririto ka upang isalaysay ang ginawa ninyong pagpatay sa 3 Chinese nationals, sina Cho Kin Tong, Jackson Lee, at Wong. Pawang sentensyado ng mga kasong drugs noong August 13, 2016 sa Davao Prison and Penal Farm. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ang ginawa ninyong pagpatay sa 3 nationals, Chinese nationals, ay posibleng isa lamang sa maraming biktima ng war on drugs na kasalukuyang iniimbestigahan din ng Quad Committee. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ganon din, Andy. Ang pagpatay dito sa 3 Chinese nationals ay posibleng bahagi din ng war on drugs. Mas kilala bilang extrajudicial killing or EJK na kasalukuyang dinidinig ng ICC or International Criminal Court kung saan ang pangunahing iniimbestigahan ay walang iba kung hindi ang dating Pangulo
Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ba, Andy, na uunawaan mo? Opo, Your Honor. Andy, nakikilala mo ba ang dating Pangulo? Opo, Your Honor. Sino ang dating Pangulo? Rodrigo Roa Duterte po, Your Honor. President Rodrigo Roa Duterte po. Andy, sa kasalukuyan, ikaw ay nanumpa at nasa harap ng mga congressmen. Bahagi ng Quad Committee. Bawal magsinungaling. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. Napapanood ka din sa buong mundo, Andy. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. At sa kabila ng lahat ng aking mga naging katanungan sa iyo, Andy, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Opo, Your Honor. Voluntaryo ba ang ginagawa mo? Opo. Handa ka ba sa posibilidad na maaaring itong pagpatay ninyo sa 3 Chinese nationals ay bahagi nga ng War on Drugs or EJK, kung saan ang pangunahing suspect ay walang iba kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes po, Your Honor. Punta tayo, Andy, sa iyong sinumpaang salaysay. Sa paragraph 3, iyong binanggit, nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan. Sino si Leopoldo Tan? Kasama ko po, Your Honor, sa bilangguan po. Ano? Maximum security compound. Ano ang dahilan, Andy, at nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan? Dahil po sa pagpatay po. Nangailangan po siya ng makasama niya sa pagtrabaho. Kailangan niya ng makakasama sa pagpatay. Napansin ko dito sa paragraph 4 ng iyong salaysay, ginamit mo ang salitang ipapatira. Ang ibig sabihin ba dito ng ipapatira ay ang pagpatay na binabanggit mo ngayon? Opo, Your Honor. Sino ang papatayin, Andy, ayon kay Leopoldo Tan? Yun pong 3 Chinese, Your Honor, drug lord, Chokintong, si Wang at sa Jackson Lee. Yun po silang 3. Andy, saan matatagpuan nung panahong iyon itong 3 Chinese national na ayon kay Leopoldo Tan ay papatayin? Doon po sa compound ng foreign ward po, Your Honor. Nakahiwalay po sa maximum. Nalalaman mo ba, Andy, ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong 3 Chinese national? Yes po, Your Honor. Ano ang dahilan, Andy? Bakit ipinapapatay itong 3 Chinese national? Drug lord po sila, Your Honor. Kasama po sa mga pinapatay sila. Sa makatuwid, Andy, naniniwala ka na ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong 3 Chinese national na ito ay dahil sila'y sentensyado ng mga kasong drugs. Tama? Opo, Your Honor. Ikaw ba ay kaagad pumayag sa nasabing paghingi ng tulong sa iyo ni Leopoldo Tan? Yes po, Your Honor. At maaari bang malaman ang dahilan? Bakit ka pumayag? Dahil po, Your Honor, sa kunting halaga at sa kalayaan po namin, Your Honor. Pwede bang malaman magkano yung konting halaga? Yung tinawag po nila, Your Honor, isang manok, 1 million po yun, Your Honor. 1 milyon. Opo, Your Honor. Nabanggit mo kanina na 3 ang papataying Chinese national. Magkano ang eksaktong halaga na ipinangako sa inyo? 2 milyon lang po ang nabigay nila, Your Honor. 3 po yun, pero 2 lang nabigay po. Ang ipinangako ay 3 milyon, pero ang ibinigay ay 2 milyon. Bukod ba sa pangakong pera, Andy, may iba pa bang ipinangako sa'yo? Dahilan kung bakit pumayag ka na tumulong kay Leopoldo Tan? Kalayaan po namin, Your Honor, pagkatapos ng trabaho namin.
At nalalaman mo ba kung kanino nanggaling ang utos na sinabi sa iyo ni Leopoldo Tan? Si Leopoldo Tan lang po, Your Honor, ang nakaalam doon kung sinong tao na yun ang kausap niya. Mr. Chair, I understand that there are other members who wish to ask question to our witness. And to wind up the interpellation, Mr. Chair, I just wish to ask Mr. Magdadaro one last question. Bilang pagtatapos, Andy, sa harap ng Quadcom at ng buong mundo na nanonood sa iyo ngayon, inaamin mo ba ang pagpatay na ginawa ninyo ni Leopoldo Tan sa 3 Chinese nationals na sentensyado ng kasong drugs? Inamin ko po, Your Honor. Mr. Chair, please allow this representation to make a very short manifestation. Mr. Okay, please Chair, proceed. honorable members of the Quad Committee, without preempting the findings and recommendation of this inquiry in aid of legislation, I humbly submit that at the very least, the crime of murder under the revised penal code, particularly Article 248, has been established. 2 qualifying circumstances are present. One is evident premeditation, pinagplanuhan ang pagpatay. Second, killing was done in consideration of price, reward, or pledge. Ang pagpatay ay dahil sa ibinayad na pera at ipinangakong kalayaan. However, Mr. Chair, if there are evidence to establish that this incident is part of the widespread or systematic attack against civilian population, then crime against humanity under Article 7, Rome Statute, is likewise established. I understand, Mr. Chair, that while EJK, extrajudicial killing, is anchored under Article 7 of the Rome Statute, I wish to emphasize the following established facts in his affidavit. 1, there is an order to kill. 2, victims are involved in illegal drugs. 3, there was an actual killing incident. And 4th, the killing was done in consideration of money and other pledges. I humbly submit, Mr. Chair, that on the assumption that there are other evidence to establish the widespread and systematic attack against civilian population, we have a case for extrajudicial killing, Mr. Chair. And I urge the honorable members of Quadcom and even of the 19th Congress, this is not only illegal, this is immoral. Let us work together, condemn and fight extrajudicial killing. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Luistro. The manifestation of Congresswoman Luistro is noted. The next to interpolate is Representative Jeffrey Konghun. You're recognized. Jefferson, Mr. Chair. Jefferson, Mr. Chair, maaari ko po bang iparating ang aking katanungan kay Mr. Fernando Magdarao? please proceed. Mr. Magdarao, gusto ko lang pong malinawan. Bakit ka naniwala na mabibigyan kayo ng pera kapalit ng pagpatay sa kanila? Naniwala po ako kasi may kausap itong kasama kong si Leopoldo Tan bago nangyari ang mga yon. Nakakilala niya, classmate niya dati na malakas sa taas na nasa gobyerno ng mga panahon na yon. Naitanong mo ba sa kanila kung kanino galing ang pera? Sa kanila galing yun, Your Honor, yung kausap ni Leopoldo Tan ang pera. Kaya nga, naitanong mo sa kanila kung kanino galing yung pera. Hindi na po, Your Honor. Dinagdag pa ni Leopoldo Tan na kayo ay nasa panig ng gobyerno at pinangakuan kayo ng kalayaan kapalit ng halaga. Dahil dito, pumayag ka sa kanyang pakiusap, tama ba? Opo, Your Honor. Bakit nasabi ni Leopoldo Tan na kayo ay parehong nasa panig ng gobyerno
Kasi kung nagkooperate po kami sa mga utos nila, Your Honor. Ano yung pagkakaintindi mo sa ibig sabihin nito? Yung mga utos, Your Honor, nga natupad namin, ginawa namin ang mga utos nila. Ang utos nila, ginawa namin, Your Honor. Pero ang pinangako nila, hindi nila ginawa. Di ka ba natakot sa gagawin nyo ni Leopoldo Tan? Hindi po, Your Honor. Yung tatlong Chinese na inutos sa inyo para patayin, kilala mo ba itong mga ito? Opo, Your Honor. Paano? Nang dahil sa pag-surveillance namin doon sa area nila sa Parin Ward, Ayon sa iyong sinumpaang salaysay, no? Nagsagawa kayo ng surveillance sa foreigner area kung saan nakakulong yung tatlong Chinese. Tama po ba yun? opo, Your Honor. Sa puntong ito ng surveillance, kilala nyo na ba o alam nyo na ba? Namumukhaan mo ba kung sino yung target ninyo? Opo, Your Honor. Paano mo nalaman kung sino yung papatayin ninyo? Paano mo nalaman kung sino yung target ninyo? Dahil yung tatlo, Your Honor, pinasok na doon sa area namin sa Silda Size. Kailan mo nalaman na yung mga target ninyo, ay sa yung salaysay, no? Si Cho Kin Tong, Jackson Lee, at Wong. Kailan mo nalaman na yun yung mga papatayin nyo, yung target ninyo? Sa mga araw na po noon, Your Honor, nung dinala sila doon sa Silda Size po. Sa pagkakaintindi ko, no, ayon sa'yo, noong August 11, 2016, pumasok ang mga tauhan ng Bucor sa selda mo. Tama ba? Opo, Your Honor. Tapos kinapkapan ka, pinalabas na may nahuling sabu sa'yo. Tama ba? Opo, Your Honor. At sa ano ang pagkakaintindi mo sa pangyayaring ito? Parang connected na po sa paghuli, Your Honor, para mapatay yung tatlong inchik po. Tingin mo ba ito ay bahagi sa plano ni Leopoldo kung paano niyo iligpit yung tatlong Chinese drug lord? Opo, Your Honor. Dahil dyan sa mga nakuha sa inyong shabu, di ba may nakuha sa inyong shabu, di ba? Pinasok kayo ni Leopoldo Tan sa selda, tama ba? Opo, Your Honor. At ayon sa'yo, dinala ng mga taga-Bucor ang tatlong Chinese nationals sa inyong selda rin. Sino yung nagdala sa kanila sa inyo, sa selda? Yung duty po doon, Your Honor. Taga-Bucor po. Kilala mo ba yung mga ito? O sino-sino ito? Sir Puro po, Your Honor. Ang nagdala sa amin doon sa Silda Size. Si Sir Poro. Ayon rin sa iyo nung una, ayaw pumasok nung tatlo. 'Di ba? Sa yung tatlong drug lord ayaw pumasok nung tatlo. Kaya ang ginawa, inilabas muna kayo ni Ginoong Leopoldo Tan. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Tapos pagkatapos yung umalis, ipinasok yung tatlo, at saka ibinalik yung tatlong Chinese. Tama ba? Opo, Your Honor. Ayon sa iyo, bandang gabi ng araw na yon, pinagsasaksak nyo ni Leopoldo yung tatlong Chinese. Ginamit mo sa pagsaksak ay 29, samantala si Leopoldo ay korta na parehong bigay sa inyo ni Leo Pinkian. Tama ba sa iyong salisay? Opo. Ano yung korta? Yung balisong din yan, Your Honor. Ano yung itsura nun? Parang Swiss. Pasensya ka na, hindi ko alam kung itsura ng korta. Ano yung korta? Parang Batangas, Your Honor. Parang maliit lang siya, pero solid siya talaga. Ah, okay.
Mr. Chair, wala na po akong katanungan at i-reserve ko po ang aking karapatan na magtanong sa pangalawang round, Mr. Chair. Okay. Salamat, Congressman Kong Hun. The next to interpolate is Congressman Paulo Ortega. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Let me direct my brief questions, my precise questions, para po kay Sir Andy. Kay Sir Andy. Alam po natin lahat na sa kulungan may mga mayores. Si Leo Pinkian po ba ang mayor ng Bartolina sa Davao? Yes po, Your Honor. Kasabwat niyo po ba siya? Opo, Your Honor. So kung kasabwat niyo siya, Mr. Chair, malamang napagpaplanuhan po to. Nag-uusap-usap po ba kayo? Nagpaplano o nagko-coordinate kung paano po isasagawa yung mga ganitong tatrabahuin po nyo? Opo, Your Honor. Tuloy ko lang, Mr. Chair. Nasabi po sa Salaysay na ang napagkasunduan nila sabay-sabay na pagsasaksakin si Ting at si Wong. Tama po ba yun? Opo, Your Honor. At ayon sa mga nangyari sa Salaysay, sinipa nyo si Jackson Lee at agad nyong binalingan ng pagsaksak si Ting. Tama po ba yan? Opo, Your Honor. At ayon din po sa Salaysay, yung malong ay parang ginamit nyo na kortina. Tama po Opo. ba yun? Para matakpan po yung selda? Opo, Your Honor. Paano nyo po nalaman na itong mga Chinese na nakakulong dun sa Bartolina area? Paano nyo nakumpirma na sila po ay drug lords? Nang dahil po sa kaibigan ni Leopoldo Tan po, Your Honor. Kaibigan. Sino po yung kaibigan ni Leopoldo Tan? Yung Sir? classmate niya, Your Honor. Salamat, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Congressman Ortega. The next to interpolate is Congressman Joel Chua. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. With the permission of Mr. Chair, I would like to address my question to Mr. Fernando Magdadaro. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Sir Andy, dito po sa inyong salaysay sa page 2, number 16, sabi po ninyo dito, pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Selda 6, at sinabi niya, anong ginagamit ninyo? Ihagis sa labas. At hinagis naman namin ang korta at balisong sa labas ng selda. Tama po ba to? Opo, Your Honor. Sino po itong si Superintendent Gerardo Padilla? Siya po ang namumuno sa DPP, Saan? sa Dapicol po, Your Honor. Siya po ang superintendent dyan po, Your Honor. So siya yung pinakamataas na opisyal sa Davao Penal Colony. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. So, masasabi mo ba na itong si Superintendent Geraldo Padilla, ito pa pala, nung sinabi niyang anong ginamit ninyo ihagis sa labas, anong ibig niyang sabihin dito sa anong ginamit ninyo? Anong ginamit ninyo sa pagpatay? Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. So masasabi po ninyo na alam ni Superintendent Gerardo Padilla yung ginawa ninyo. Opo, Your Honor. So masasabi po ninyo na si Superintendent Gerardo Padilla ay kasabot ninyo. Opo, Your Honor. Okay. So dito po sa sumunod ninyong salaysay sa page 3, number 17, sabi po ninyo dito,
nilabas namin sa selda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Poro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Sino itong si Sir Poro? Isa pong duty doon, Your Honor, nga kasama ni Sir Padilla. So masasabi mo, Sabi niyo po, Your Honor. alam mo ba yung buong pangalan niya? O palayaw lang niya ang alam mo? Palayo lang po, Your Honor. Okay, so masasabi ninyo, itong si Sir Poro ay empleyado rin ng Opo, Your Honor. Davao Penal Colony. Tama po ba ako? Opo. Okay. So base dito sa inyong sinabi na kayo ay dinala sa investigation section. So, meron po bang investigasyon na talaga na nangyari? Meron po, Your Honor. So, nung nandoon kayo sa investigation, anong paliwanag ang sinabi ninyo? Bakit ninyo pinatay yung 3 Chinese? Yun na po, Your Honor, yung parte sa reward, Your Honor, at sa kalayaan namin. So dun sa investigasyon pa lang, inaman na ninyo na inalok kayo ng reward at saka yung kalayaan. Opo, Your Honor. Okay. So, naniwala po kayo? Bakit po kayo naniwala sa pangako na palalayain kayo? Naniwala po ako, Your Honor, kasi yung classmate ni Leopoldo Tan, marami rin connection, Your Honor. Naniwala kayo dahil Opo, siya Your ay pulis at Opo, Your maraming koneksyon. Opo, Your Honor. Okay. So, matanong ko lang po, kanina binanggit po ninyo na inabot sa inyong asawa yung halagang 1 milyon. Tama po ba? Opo. Kilala niyo po ba kung sino ang nag-abot ng 1 milyon sa inyong asawa? Hindi ko na po nakilala, Your Honor, kasi sa labas pa yun napag-abot, Your Honor. Hindi niyo na po naitanong sa asawa ninyo? Hindi na po, Your Honor. Okay. Basta importante, at least natanggap niya. Opo, Your Honor. Hindi ba nagtanong ang asawa mo kung saan galing yung 1 milyon? Hindi na po, Your Honor. Hindi na. Okay. Nung kinasuhan kayo dahil sa pagpatay at inamin ninyo ito, bakit hindi nyo sinabi sa korte na ito'y pinagawa lamang sa inyo? Sinabi ba ninyo sa korte na ito'y pinagawa lamang sa inyo? Hindi po, Your Honor. Bakit hindi nyo sinabi? Kinasuhan na po nila kami ng pagdating namin sa korte, Your Honor. Kasi Kinasuhan na kami. akala ninyo hindi kayo kakasuhan. Opo. Tapos yung pala kinasuhan kayo. Kinasuhan kami, Your Honor. Okay. So, bakit hanggang ngayon po, hindi pa rin kayo nakakalaya samantalang nagawa na po ninyo yung inyong trabaho? Yan na po ang ikagagalit namin, Your Honor. Bakit hindi nila tinupad ang usapan namin? So with that, Mr. Chair, I reserve my right to ask question sa second round na po. So, doon lamang po. Thank you po, Mr. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.